Biz News. At sa ating namang Biz News ngayong gabi, kapartner Randy at mga kasangbahay at mga kanegosyo, manufacturing growth ng Pilipinas nitong Enero, tumaas. Pero kumpiyansa ng mga negosyo bumaba. Bakit kaya? Alamin natin sa ulat ni Cecil Alabata Cruz. Umakyat sa 52.9 ang Purchasing Managers Index o PMI ng Pilipinas nitong Enero mula 50.2 noong Disyembre. Pinakamataas sa 9 na buwan at senyales ng paglawak ng produksyon at pagdami ng bagong orders ayon sa S&P Global. Pero kasabay nito, bumagsak ang business confidence sa outlook para sa susunod na taon dahil sa pangamba sa economic uncertainty at export markets. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz. Actually, partner, no, expected ko na yung ganyang yung mga ginagawa, yung ano nila, yung expectation ng at mga, kasi kapag ano yung nangyayari nung last quarter at third quarter last year, syempre kapag ikaw negosyante, naku, paano na ang aking negosyo after this? Yun ang tanong. Buti naman at least sa ganitong paraan ay nalalaman ng ating mga kasangbahay ang pwedeng problema ng mga nagnenegosyo, kapartner Randy. Correct ka dyan, partner. Actually, partner, no, kung ikaw ay negosyante, ano yung nangyayari sa politics ngayon ay nakakaapekto sa ating mga negosyante. Nung nakaraan po, kasi po ako ay isang PCCI member, pinag-uusapan na din po namin sa loob ng chambers yung tungkol po sa mga ganitong kaya yung ang ganda-ganda ng aming effort, but parang nawawalan kami ng gana sa politics naman. Oh my, ganun ka-importante para talagang kalakaran o nangyayari sa politika. Kung magulo ang mga nasa pwesto sa politika, sigurado affected ang ekonomiya at mga negosyo, kapartner Randy. Correct ka dyan, partner. Kasi syempre, dyan din kami kumukuha ng syempre, kapag maganda ang politics dito sa bansa, ibig sabihin, nagkakasundo-sundo. Ibig sabihin, walang mga ganitong mga flood control, walang mga pangalan nito, yung corruption, kung wala lahat yan, nako, gaganahan kaming mga negosyante magnegosyo, lalo basta yung mga mga negosyante na gustong mag-invest from foreign to Philippines. Yes.